So for today's video, pupunta kami sa pinanggagalingan ng tubig na panghugas namin. So dito sa mismong barangay namin, mayroon kami ditong pinakatangke na pinag-istakan. At ito yung tubo papunta sa mga bahay-bahay na naghahati-hati kami sa tubig na, or sa tubo na yan. Medyo maliit lang siya. Ngayon nagka-problema kasi dahil walang tubig. Pero malakas yan. Sabi ng ano natin dito, mga barangay official is... Masulog? Masulog na. Ayan, so kanina naputol siya, ay malakas yung tubig. Usually kasi nagkakaroon ng bara dahil may lupang bumabara minsan. O di kayo mga kahoy-loy, no? Kuwan lang mo talaga, bugay. Mga lupa, ganon. Pupunta kami doon sa pinanggagalingan, no? Yung source ng tubig mismo. First time ko actually napupunta doon. Hindi pa ako nakakapunta doon kahit taga dito ako. Yung problema dito daw sa amin, kapag walang tubig, especially pag summer, wala talagang tubig dito, which is understandable kasi yung tubig namin nanggagaling lang sa bukal nanggagaling sa ilalim ng lupa. So kung summer, maintindihan natin yon, hindi tayo pwedeng mag-demand. Pero katulad nitong mga season na to na panay ulan dito, which is malakas naman ng tubig, ang ano lang naman, ang problema is kailangan lang talaga na action na agad, or di kaya mag-announce agad sa buong barangay na teka lang, may problema tayo sa tubig, kailangan lang ayusin. So ito may nakita dito, may leak dito. Ayan, oh. So ito yung ano natin, si Kagawad Charles. Oo, siya yung in charge. Tapos mayroon namang maintenance dito, which is yung tito niya at pinsan din ng nanay ko. So yun yung tumitingin sa ano na to, sa tubig. Ika nga kasi kapag yung tubig yung nawala, nakaka-stress dahil halos bawat galaw mo kailangan talaga ng tubig. Sabi nga nila, di baling mawalan ng ilaw, wag lang ang tubig, kasi yung ilaw pwede kang gumamit ng solar, flashlight, o di kaya lampara or kandila. Madaling mag-adjust sa tubig. Hindi, si CR ka maliligo, maghuhugas, at kung ano-ano pang mga anik-anik na gagawin mo, hindi talaga pa pwedeng walang tubig. Malayo pa tayo, Loy. Alright, so finally makikita na natin yung pinagagalingan ng tubig ng mga panghugas namin, kasi iba yung tubig ng pang inom namin. So ito yung pinaka-source pala ng tubig namin sa buong barangay namin. Actually parang sa number 1 barangay lang namin, or Purok 1 kasi may Purok 2 na. Ang liit pala ng tangke dito, kaya nga din nakaka-supply nga. hindi pala kayang mag-supply totally, or malakas na agos ang tubig. Ay hindi, minsan naman malakas. Pero since kapag maulan, malakas yung agos ng tubig. Akala ko nakatindig siya na malaking tangke, nakalubog lang pala siya sa lupa. Halos kunting ulo lang, kumbaga ng pader ang nakausli mula sa ground. Ito kay sapa ito din. Pagbaha na sulod mat na rin. Sapa to. Oto man amo na ito ginaya din an nakadanakuhan pag kuan ko na. Sabi na damo kay sapa ito. Originally sapa to, tapos ang ginawa ng mga barangay official, tinakpan nyo or inano nyo, linisis yung tubig, or ginawan lang ng ano. Linis dito tapos yun. Tingnan natin. Linagyan nila ng parang ano dito, parang kanal, para kasi ang agos ng tubig sa amin kapag malakas ang ulan, nagiging kulay brown. Ngayon, ginawa nila kahit paano, linagyan nila dito ng pinaka or daanan para mailihis. Pero hindi pa rin maiwasan kasi galing sa lupa yung tubig namin. Ito, agyan na niya nga ito. Pero ito, kuwan lang ito, pinakakuwan lang ito naman kay... Pag nagsubra ng tubig. Pag nagsubra di, para di. Ito may sapa dito rin kasi. Pero walang tubig ngayon, nandun sa kabila. Wala ito pagbaha, pinasubra dito na kuwan niya di. Oo. So pag umapaw, ito dito, ninagyan nila ng tubig. Tapos, shout out nga pala dun sa mga kabarangay natin na hindi daw nagbibigayan or nagrespetuhan dahil minsan yung tubig daw pinapaagos kahit hindi naman ginagamit. Kawawa yung naninirahan, yung nasa baba, kasi minsan wala nang natitirang tubig doon. Yun yung nagiging problema, kung kaya't minsan kapag malakas ang agos, sinasayang yung ipon na tubig doon sa taas. So dapat nandun tayo sa pagkakaisa, pagbabayanihan para may tubig tayong stock lagi. Alright, so yun lang. Maraming salamat sa ating kagawad. Tingnan natin doon.
Connected nito? Connected lot yan. Alright, so meron pa tayong isang tangke pala. Connected din dito. Ini pa kamaluya ini. Ito yung pinaka, ano daw, ito daw yung pinaka mahina. So meron pa pala ditong isang tangki. Karugtong yan, parang pinag-iimbakan din yata ng pinag-iimbakan ba ng tubig o may tubig din na dumadaloy doon? Meron din. Okay, meron din daw. Kaya mahina talaga yun. Kaya kuwan na din ang mahuraw ay. Yun lang. So ito naman yung isang tangki din po na isa pa sa mga nagsusupply din po dun sa baba sa tubig namin. Dalawa pala yung pinakatangki niya. Ito. So yan, finally nakita ko na personally sa tagal-tagal na nanirahan ako dito. Ngayon ko lang nakita. Kaya talaga minsan ano siya nagiging brown ng tubig dahil nga nandito talaga siya sa may daluyan ng sapa. Yes, okay lang kasi hindi naman to sapa totally, parang mayroong bukal na nanggagaling sa ilalim. Oh, yan, kasi mayroon din daluyan ng tubig doon na tubig at ilalim. Oh, nasa ilalim kasi yung andaw. Yung tubig pinagmumulan nito. Ang galing na kasi kahit paano dalawa. Siguro naman one day kapag baka ma-adjust nila, mapalakihan yung pinaka-source ng tubig. Hindi na kami mag-away-away. Madalas daw kasi marami nagreklamo, nag-away-away dahil sa tubig na to. So ayun lang, sana magkaisa tayo bilang isa tayo na naninirahan sa barangay. Action kapag may mga problema, makipag-usap ng maayos, huwag idaan sa init ng ulo para hindi tayo nagkakagulo. May pinaka-get bulb dito, inaayos nila. Yun! Kaya pala walang agos dun sa baba eh. No, basta na. Nagsagad kayo mawara yan. Nakasara pala dito, kaya pala wala pa rin tubig dun sa baba. Kahit ayos na dun sa pinaka-source ng mismong tangki. Nakalak pala eh. Idahan ito, mawari nga ni Amat. Ang lakas pala eh. Kuha na rin ito, ayat. Nope. Salamat mga. Finally, ayan, meron na. Diyos ko. Kaya pala hindi umaagos, may pala, sinara dun yung gate bulb. Maraming salamat. Please follow and share. Paki-like na rin. Maraming salamat. Have a great day everyone.